Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga-saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Baka kagaya ni Maristela, may pinigdadaanan ka rin sa oras na ito. Pagod, tahimik, pero patuloy pa ring lumalaban para sa pamilya. Kaya habang nakikinig ka, isipin mo rin ng mga taong kahit walang-wala ay marunong pa ring magbigay. At kahit laging nasasaktan ay hindi pa rin nakakalimot tumulong. Sa bayan ng San Isidro, bago pa sumikat ang araw at bago pa marinig ang unang busina ng jeep sa kanto, gising na si Maristela Vintanar. Pero sa palengke, walang tumatawag sa kanya ng buong pangalan. Para sa lahat, siya si Tela, ang dalagang tindera ng gulay na laging may pawis sa noo, putik sa laylayang ng palda at ngiting hindi nawawala kahit halos wala nang maiuwi sa bahay. Tuwing 3:00 ng madaling araw, habang ang karamihan ay mahimbing pa ang tulog, hawak na ni Tela ang lumang flashlight na may basag na takip. Dahan-dahan siyang bumababa mula sa maliit nilang barong-barong na nakatayo sa likod ng lumang bodega ng bigas. Sa loob, natutulog pa ang kanyang ama si Dado Vintanar, isang dating kargador sa palengke na napilay matapos maaksidente sa truck ng gulay ilang taon na ang nakalilipas. "Tay," mahinang sabi ni Tela habang inaayos ang kumot sa katawan ng ama. "Aalis na po ako. May lugaw po dyan sa mesa. Inumin niyo po muna gamot niyo pagkatapos kumain." Dumilat si Dado, halatang hirap sa pananakit ng tuhod. "Tela, anak, huwag mong kalimutang kumain. Lagi mong inuuna ang paninda, nakakalimutan mo ang sarili mo." Ngumiti ang dalaga kahit mabigat ang dibdib. "Mamaya na po akong kakain kapag may unang benta na. Mas importante munang makabili tayo ng gamot nyo." "Hindi gamot ang ikinabubuhay ko, anak. Ikaw." Sandaling tumigil si Tela. May mga salitang kahit paulit-ulit mong naririnig ay tumatama pa rin sa puso. Lumapit siya sa ama at hinalikan ito sa noo. "Babalik po ako bago mangtanghali." Lumabas siya dala ang bayong, maliit na timbangan at listahan ng utang ng ilang suki. Ang daan papunta sa palengke ay madilim pa. May amoy ng basang lupa at lumang kanal. Pero kabisado na iyon ni Tela. Mula pagkabata, doon na umiikot ang buhay niya. Diyan siya natutong magbilang ng sukli, makipagtawaran, magbuhat ng sako at ngumiti kahit minsan ay gusto na niyang umiyak. Hindi niya gaanong maalala ang mukha ng kanyang ina. Ang alam lang, ang pangalan nito ay Amalia Vintanar. Sabi ng kanyang ama, umalis ito noon para magtrabaho sa Maynila, nangakong babalik kapag nakaipon na, pero mula noon ay parang nilamon na ng lungsod. Ang naiwan kay Tela ay isang lumang blusa, ilang punit na sulat na hindi na mabasa ang ibang bahagi at alaala ng isang tinig na hindi niya tiyak kung totoo o panaginip lang. Bulong ni Rowena sa kasama niyang tindera. Kaya mahal na mahal siya ng mga tao rito, akala mo santo. Tignan niyo, kapag may dumating na mayaman, baka siya pa unang lumapit. Narinig iyon ni Tela pero hindi siya sumagot. Sanay na siya sa mga salitang parang maliliit na bato. Hindi sapat para patumbahin siya, pero sapat para masaktan siya kung hahayaang tumama sa puso. Sa halip, inayos niya ang pechay, kamatis, ampalaya at talong sa ibabaw ng kahoy na mesa. Ilang sandali pa, lumapit ang 3 batang madalas umaligid sa palengke, sina Nanding, Bibo at Lalay. Payat si Nanding at laging may hawak na plastik na bote. Si Bibo naman ay palangiti kahit gutom. Si Lalay naman, ang bunso, ay may bitbit na sirang manika na kulang ang isang mata. "Ate Tela," mahinang sabi ni Lalay, "may tira ka bang pandesal?" Tinignan sila ni Tela. Alam niyang kung bibigyan niya ang mga bata, mababawasan ng paninda o pagkain niya, pero hindi niya kayang talikuran ng gutom na muka. "Wala akong pandesal," sabi niya. Nanlumo ang mga bata pero agad siyang kumuha ng 3 maliliit na supot ng nilagang kamote mula sa ilalim ng mesa. "Pero may kamote ako. Hati-hati kayo. At huwag kayong tatakbo sa kalsada ha." Nangangating tumanggo si Bibo. "Ate,
Kapag yumaman ako, bibilhan kita ng malaking tindahan. Unahin mong bumili ng tsinelas, sagot ni Tela, napapailing pero natutuwak. Sa ganitong maliliit na tagpo, nabubuo ang pangalan ni Tela sa palengke. Hindi siya mayaman, hindi siya nakapagtapos ng kolehiyo, hindi siya kilala sa labas ng San Isidro. Pero sa loob niyang palengke, kilala siyang babaeng kapag may batang gutom, may mahahanap na pagkain, kapag may matandang hirap tumawid, may aalalay. Kapag may tindera na kulang ang panukli, may magpapahiram kahit siya mismo ay kapos. Pagsapit ng tanghali, dumating si Kagawad Tormes, isang opisyal na may malaking tiyan, makintab na sapatos at ngiting laging may kapalit. Kasama niya ang 2 tauhan na may dalang clipboard. Tahimik na nagtinginan ng mga tindera. Alam nila ang ibig sabihin ng pagdating nito, koleksyon na naman. Oh, mga kababayan, para sa kaayusan ng palengke, kailangan nating magbigay ng dagdag na maintenance fee. Dagdag na naman, bulong ng isang tindera. Nung 1 linggo lang may binayaran tayo. Lumapit si Kagawad Tormes sa pwesto ni Tela. Maristela, ikaw ang masipag dito. Siguro naman kaya mong magbigay ng dagdag na 300. 300. Para sa iba, maliit lang yun. Para kay Tela, gamot na yun ni Dado sa loob ng 2 araw. Kagawad, mahinahon niyang sabi, nagbayad na po kami noong Lunes, may resibo po ako. Irap ang lalaki. Iba ito, special collection. Para saan po? Ang dami mong tanong. Karapatan po naming malaman, sagot ni Tela. Hindi malakas ang boses niya pero malinaw. Hindi po kami mayaman pero hindi rin kami dapat pinipiga sa bayad na walang paliwanag. Tamahimik ang paligid. Napatingin si Rowena. Napahinto si Aling Purita sa paghalo ng sabaw. Si Mang Otek naman ay palihim ng umiti. Kumunot ang noo ni Kagawad Tormes. Nagpapakabayani ka na naman. Baka gusto mong unahin kong ipasara ang pwesto mo. Lumunok si Tela pero hindi siya umatras. Kung may violation po ako, ipakita nyo. Pero kung wala, huwag niyo po kaming tatakutin. Bago pa makasagot ang kagawad, may pumaradang na itim na sasakyan sa harap ng palengke. Lahat ay napalingon. Hindi karaniwan ng ganong sasakyan sa lugar nila. Makintab, mamahalin at may kasamang isa pang van. Bumaba roon ng isang lalaking naka-dark coat kahit mainit ang panahon. Matangkad, tahimik at may matang parang sanay mag-utos ngunit pagod sa maraming bagay. Siya ay Severino Aranja. Hindi siya kilala ni Tela, ngunit ang ilan sa mga tao ay agad nagbulong-bulong. Siya yata ang may-ari ng malaking logistics company. Mayaman yan. Baka siya ang bibili ng lupa ng palengke. Kasama ni Severino ang isang babaeng maoyos manamit na si Clarice Montero, ang kanyang assistant, at isang lalaking may dalang folder, si Attorney Inigo Marcial. Dumating sila para tignan ng lupaing inaalok sa kumpanya ni Severino para sa itatayong modernong terminal at commercial complex. Napansin ni Severino ang gulo sa pwesto ni Tela. Hindi niya balak makialam, ngulit may kakaiba sa paraan ng pagtayo ng dalaga. Pagod, simple, pero hindi duwag. Habang pinapagalitan nito ni Kagawad Tormes, tila may kung anong kumurot sa dibdib niya. Parang may anino mula sa nakaraan na gumalaw sa mukha ng dalaga. Lumapit si Severino. May problema ba rito? Biglang nagbago ang tono ni Kagawad Tormes. Ay, Sir Aranja, wala naman po. Inaayos lang namin ang koleksyon para sa maintenance. Tinignan ni Severino si Tela. May resibo ba ang koleksyon? Agad na sumagot si Tela. Ang binayaran pong Lunes mayroon, pero itong hinihingi ngayon wala silang maipakita. Napahiya ang kagawad. Sir, maliit na proseso lang po ito sa palengke. Kung proseso, dapat malinaw, malamig na sabi ni Severino. Hindi nakapagsalita si Kagawad Tormes. Umatras ito at nagkunwaring may tatawagan. Nang makalayo, bumuntong hininga ang mga tindera. Si Aling Purita ay halos mapangiti sa tuwa. Inabot ni Severino ang wallet niya at kumuha sana ng pera. Para sa abala. Hindi niya natapos ang sasabihin dahil agad umiling si Tela. Huwag na po, hindi ko po kailangan ng pera ninyo. Napatingin sa kanya si Severino, tila hindi sanay na tinatanggihan. Tinulungan kita, sabi niya. Opo at salamat po roon, sagot ni Tela. Pero kung gusto niyo po talagang tumulong, huwag niyo kong hayaan na mawala ang palengking bumuhay sa amin. Sandaling natahimik si Severino. Hindi ganoon ang inaasahan niyang marinig mula sa isang tindera.
Kadalasan kapag nalalaman ng tao kung sino siya, may hinihinging pabor, trabaho, donasyon o koneksyon. Ngunit ang dalagang ito, hindi sarili ang inuna. Ang palengke, ang mga taong nakapaligid sa kanya. Ano ang pangalan mo? Tanong niya. Maristela Vintanar po, pero Tela na lang. Sa pagkarinig sa apelidong Vintanar, bahagyang nagbago ang mukha ni Severino. Napansin niyo ni Clarice, ngunit hindi nagsalita. Ilang segundo siyang nakatingin kay Tela na para bang may hinahanap sa mga mata nito. Vintanar, ulit niya ng mahina. Taga rito ka? Opo, dito na po ako lumaki. Ang nanay mo? Natigilan si Tela. Hindi niya gusto kapag napupunta sa usapang iyon. Wala na po siya. Matagal na siyang hindi nakabalik. May bigat na dumaan sa mukha ni Severino pero mabilis niya itong itinago. Pasensya na. Tumango lang si Tela. Ayos lang po. Sanay na ako. Ngunit hindi iyon totoo. Walang nasasanay sa pagkawala ng ina. Natututo ka lang mabuhay sa puwang na iniwan niya. Bago umalis si Severino, tumingin siya sa buong palengke, sa sirang bubong, sa basang sahig, sa masisikip na pwesto, sa mga taong nagbibilang ng barya para mabuhay. Sa isip niya ang proyektong dadalhin niya rito ay maaaring magbigay ng trabaho at pera. Mulit sa unang pagkakataon, nakita rin niya ang mawawala. Hindi lang mga lumang mesa at tolda, kundi mga buhay na nakaugat sa lugar na ito. Habang umaalis ang grupo ni Severino, lumapit si Aling Purita kay Tela. Anak, alam mo ba kung sino yon? Mayaman po yata. Hindi lang mayaman, baka siya ang magdesisyon kung mawawala tayo rito. Napatingin si Tela sa sasakyang papalayo. Kung ganun, kailangan niyang marinig ang totoo. Sa di kalayuan, nakamasid si Rowena, hindi mapakali. Naiinis siya dahil sa isang iglap, ang dating simpleng pagtanggi ni Tela sa koleksyon ay naging usapan ng buong palengke. Samantala, si Kagawad Tormes naman ay palihim na tumawag sa isang taong hindi dapat malaman ng iba. Sir Octavio, bulbul niya sa telepono. Dumating si Aranja at mukhang may tindera ritong nagiging sagabal. Sa kabilang linya, malamig ang boses ng lalaki. Pangalan, Maristela Vintanar. Sandaling tumahimik ang kausap. Pagkatapos, mas mababa at mas seryoso nitong sinabi, bantayan mo ang babaeng yan. Kagabihan pag-uwi ni Tela, nadatnan niya si Dado na nakaupo sa labas ng bahay hawak ang lumang baso ng salabat. Pagod na pagod si Tela, pero umupo siya sa tabilang ata at inilabas ang kaunting kinita. Kulang na naman tayo, Tay, pero bukas babawi ako. Tinignan siya ni Dado. Narinig ko sa kapitbahay na laban ka na naman daw sa kagawad. Hindi naman po laban, nagtanong lang. May mga taong galit sa nagtatanong, anak. Mas nakakatakot kung habang buhay na lang tayong tatahimik. Napangiti si Dado, ngulit may lungkot sa mga mata. Kamukha mo talaga siya. Sino po? Natigilan ng ama. Ilang segundo siyang hindi sumagot. Ang nanay mo. Nanahimik si Tela. Sa bawat banggit kay Amalia, may pintong bumubukas sa puso niya, ngunit laging hanggang siwang lang. Hindi niya alam kung bakit parang may mga bagay na ayaw sabihin ng kanyang ama. Pero dahil mahal niya ito, hindi niya pinipilit. Sa gabing iyon, habang natutulog si Dado, binuksan ni Tela ang lumang kahon sa ilalim ng higaan. Nandoon ang blusa ng kanyang ina, ang punit na sulat at isang maliit na litrato niya noong bata pa siya. Suot ang bestida na tinahiraw ni Amalia at hawak ang sirang manika ni Lalay na ngayon ay naipasa na sa ibang bata. Napatitigan lamang siya ng matagal. Ma, kung nasaan man ka, sana makita mo, lumalaban pa rin ako. Hindi niya alam na sa kabilang bahagi ng bayan, sa loob ng malaking bahay na tahimik at malamig, nakaupo rin si Severino Aranja sa harap ng kanyang mesa. Binuksan niya ang kanyang wallet at tinitigan ang isang kupas na larawan ng batang babae. Kaparehang larawang hawak ni Tela sa gabing iyon. Sa likod ng larawan, may sulat kamay na halos burado na ng panahon. Anak ni Amalia, hanapin mo siya kung hindi na ako makabalik. Maaaring ipinikit ni Severino ang kanyang mga mata. Ilang taon na niyang dala ang larawang iyon. Ilang taon na niyang hinahanap ang batang babae sa litrato.
At sa araw na iyon, sa gitna ng maingay at magulong palengke ng San Isidro, may nakilala siyang dalagang may apelyidong Vintanar. May mga matang katulad ni Amalia at may tapang na matagal na niyang hinahanap sa sarili. Hindi pa niya alam kung siya na nga ba iyon. Hindi pa rin alam ni Tela na ang lalaking muntik niyang pagalitan dahil sa pag-abot ng pera ay may hawak palang piraso ng kanyang nakaraan. Pero sa gabing iyon, nagsimula ng gumalaw ang mga lihim na matagal itinago ng panahon. Bago tayo muling magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga-saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Minsan, sa pinakatahimik na oras ng buhay natin, doon dumarating ang pinakamabigat na pagsubok. At minsan naman, sa gitna ng panganib, may lihim na biglang nabubunyag, lihim na kayang baguhin ang direksyon ng buong buhay ng isang tao. Kinabukasan, matapos ang unang pagkikita ni Maristela, Tela Vintanar at Severino Arandia sa palengke, hindi na naging karaniwan ng umaga sa San Isidro. Maaga pa lang, iba na ang ihip ng hangin sa paligid. Hindi lamang dahil maulap ang langit, kundi dahil alam ng mga tindera na iyon ang araw ng public consultation sa munisipyo. Ang araw kung saan pag-uusapan kung mananatili pa ba ang lumang palengke o tuluyan na itong gigibain para sa planong commercial complex at transport terminal. Sa maliit nilang bahay sa likod ng bodega, tahimik na pinalansyahin ni Tela ang lumang blusa ng kanyang ina. Mapusyaw na asul iyon, may maliliit na burdang bulaklak sa kwelyo. Hindi na bago, pero maingat na iningatan ni Tela sa loob ng maraming taon. Para sa kanya, iyon lamang ang bagay na pwedeng magbigay ng pakiramdam na kasama niya si Amalia sa mahalagang araw na iyon. Tela, tawag ni Dado sa papag. Nakahawak siya sa tungkod habang pilit na bumabangon. Sigurado ka bang kaya mong magsalita sa harap ng mga opisyal? Hinto si Tela sa pagpupunas ng manggas ng blusa. Hindi po ako sigurado, tay, pero kung hindi ako magsasalita, sino po? Nag-alala ang mukha ng ama. May mga taong kapag nasaktan ng bulsa, mas nagiging malupit kesa ahas. Ayokong mapahamak ka dahil sa palengke. Lumapit si Tela at umupo sa tabi niya. Tay, ang palengke ang bumuhay sa atin. Doon ako natutong lumaban. Doon ako nakapagpagamot sa inyo kahit paunti-unti. Kung mawawala iyon, hindi lang pwesto ang mawawala sa amin. Buhay namin nang mawawala. Hindi agad nakasagot si Dado. Tinitigan lang niya ang anak. Ang babaeng hindi niya kadugo pero mas mahal pa niya kesa sariling buhay. May kung anong bigat sa kanyang dibdib, lalo nang nakita niyang suot ni Tela ang blusa ni Amalia. Parang bumalik sa harap niya ang nakaraan, ang mga araw na pilit niyang itinago upang hindi na masaktan ang batang pinalaki niya. Kamukha mo talaga siya, bulhong ni Dado. Narinig iyon ni Tela pero hindi na siya nagtanong pa. Minsan natatakot din siyang alamin ang buong katotohanan. Baka kasi kapag binuksan niya ang lahat, may madurog sa pamilyang matagal niyang pinanghahawakan. Pagdating ni Tela sa palengke, naghihintay na roon sina Aling Purita, Mang Otok, Dr. Kenjiro Lim at ilang tindera. May bitbit silang mga kartulina, pirma ng mga residente at litrato ng mga pwestong bumuhay sa kanila sa loob ng maraming taon. Ayan na ang pambato natin, sabi ni Mang Otek habang itinutulak ang lumang kariton na punong-puno ng dokumento. Kung boses ang labanan, panalo tayo. Malakas boses mo kapag tumatawa lang suki. Napangiti si Tela kahit kinakabahan. Mang Otek, baka lalo akong kabahan yan. Lumapit si Aling Purita at inayos ang kwelyo ng blusa ni Tela. Huwag kang matakot, hindi mo kailangang magsalita na parang abogado. Magsalita ka lang na parang anak ng palengke. Si Doc Ken naman ay nag-abot ng maliit na bote ng tubig. Uminom ka muna at kapag nahilo ka sa kaba, tingin ka lang sa amin. Nandun kami sa likod mo. Salamat, Doc, mahinang sinabi. Sa kabilang banda, nakamasid si Rowena Maliksi habang nag-aayos ng kanyang basket ng prutas. Hindi siya kasama sa grupong susuporta kay Tela pero hindi rin siya mapakali. Buong gabi siyang nakarinig ng reklamo mula sa ibang tindera na kapag nawala ang palengke, wala silang pupuntahan. Kahit inggit siya kay Tela, alam niyang totoo ang ipinaglalaban nito. Rowena, tawag ni Aling Purita.
Sasama ka ba o hindi? Irap si Rowena. At bakit ako sasama? Para palakpakan ng paborito nyo. Hindi ito tungkol kay Tela. Tungkol ito sa lahat tayo. Hindi sumagot si Rowena, pero nang umalis ang grupo, tahimik niyang isinara ang tindahan at sumunod mula sa malayo. Sa munisipyo, masikip na ang bulwagan. Nandoon ang mga opisyal ng bayan, ilang negosyante, mga mamamahayag mula sa lokal na dyaryo at mga tauhan ng kumpanyang interesado sa proyekto. Dumating si Severino Aranja sakay ng itim na sasakyan, kasama sina Clarice Montero at Attorney Inigo Marcial. Tahimik ang kilos niya, ngunit sa loob niya ay magulo ang isip. Simula nang makilala niya si Tela, hindi na siya tinantanan ng tanong, bakit ganun na lang kalakas ang dating ng apelyidong Vintanar? Bakit sa bawat titig niya sa dalaga ay bumabalik sa kanya ang mukha ni Amalia? Habang papasok si Severino sa bulwagan, hindi niya napansin ang isang lalaking nakakap na nakatayo sa gilid ng parking area. Kunwari ay nag-aayos ito ng motor, ngunit nakatitig sa sasakyan niya. Nang makapasok na si Severino, mabilis itong lumapit sa likurang bahagi ng sasakyan at may inilagay na maliit na bagay sa ilalim, malapit sa tangke. Ilang segundo lang yon. Pagkatapos, umalis siya na parang walang nangyari. Sa loob ng munisipyo, nagsimula ang pagdinig. Unang nagsalita si Kagawad Tormes, suot ang pormal na barong at pekin meeting parang laging may tinatagong interes. Ang layunin po natin ay pag-unlad, sabi niya sa mikropono. Matagal ng luma, marumi at magulo ang palengke. Kung papalitan natin ito ng modernong gusali, makikinabang ang buong bayan. May ilang pumalakpak, karamihan ay tauhan o kaalyado niya. Sumunod na ipinakita ang plano ng commercial complex. Malinis na drawing, malalaking tindahan, terminal, parking at opisina. Maganda sa papel, ngunit walang malinaw na lugar para sa maliliit na tindera. Nang tawagin si Tela upang magsalita, ramdam niyang nanginig ang kanyang mga kamay. Hawak niya ang folder na ibinigay ni Mang Otek, punong-puno ng pirma at larawan ng palengke. Sandali niyang tinignan ng likod. Nakita niya si Aling Purita na nakataas ang kamaw, si Dr. Ken na tumanggo, si Mang Otek na halos mangiyak-iyak at maging si Rowena sa gilid na nakaiwas ang tingin pero nandoon. Huminga ng malalim si Tela. Magandang araw po, simula niya. Ako po si Maristela Vintanar, pero mas kilala po ako bilang Tela sa palengke. Hindi po ako abogado, hindi rin po ako negosyante. Isa lang po akong tindera ng gulay. May ilang napangiti, may ilang bumuntong hininga. Pero gusto ko pong sabihin na ang palengke ay hindi lang lugar na pinagbibilhan ng kamatis, isda o bigas. Para sa amin, ito ang paaralan ng mga batang hindi pa kayang mag-aral ng maayos dahil tumutulong sa magulang. Ito ang ospital ng mga matandang umaasa sa arawang kita para makabili ng gamot. Ito ang bahay ng mga inang kahit pagod ay nangingiti sa suki para may pambaon ng anak kinabukasan. Tahimik ang bulwagan. Kung pag-unlad po ang gusto natin, sana kasama kami sa pag-unlad. Hindi yung pag-unlad na tatanggalin muna ang mahihirap para gumanda ang tingin sa bayan. Linisin po natin ang palengke. Ayusin po natin, pero wag po sanang burahin ang mga taong bumuhay dito. Sa unang pagkakataon, seryosong napapansin si Severino sa kanya. Hindi melodrama ang salita ni Tela, hindi rin galit. May sakit, may takot, pero may dignidad. At habang nagsasalita siya, tila naririnig ni Severino ang boses ni Amalia noong kabataan niya. Ang babaeng mansang nagsabi sa kanya na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng lupa, kundi sa dami ng buhay na hindi mo sinira. Nang matapos si Tela, may ilang segundo ng katahimikan bago unti-unting pumalakpak ang mga tao. Una si Aling Purita, sumunod si Mang Otek, pati si Rowena kahit dahan-dahan napasama sa palakpak. Ngunit sa isang sulok, madilim ang mukha ni Kagawan Tormes, lalo nang yumuko si Severino kay Clarice at mahinang nagsabing, "I-review natin ang terms ng proyekto. Ayokong may ma-displace ng walang malinaw na plano." Narinig yun ng isang tauhan ni Octavio Reliosa,
at agad itong nagpadala ng mensahe. Pagkalabas ng pagdinig, magulo ang paligid ng munisipyo. May mga tindera na lumapit kay Tela upang ikabisan siya. Si Aling Purita ay umiiyak habang sinasabing, "Anak, parang gusto kong ibenta lahat ng ulam ko sa sobrang saya." "Wala pa po tayong panalo," sabi ni Tela, "pero narinig na nila tayo." Lumapit si Rowena, halatang alanganin. "Maganda ang sinabi mo." Nagulat si Tela. "Salamat." "Huwag kang masyadong masanay, baka bukas mainis na naman ako sa'yo." Napatawa si Tela. "Ayos lang, sanay na ako." Sa hindi kalayuan, lumabas si Severino mula sa gusali. Nakita niya si Tela at sandaling nagtagpo ang tingin nila. Lalapit sana siya ngulit pinigilan siya ni Clarice. "Sir, may tawag po si Attorney Inigo tungkol sa board." Tumanggo si Severino. "Sandali lang." Ngunit bago pa siya makalapit kay Tela, may napansing kakaiba si Tela sa parking area. May manipis na usok na lumalabas mula sa likurang bahagi ng itim na sasakyan ni Severino. Sa una, inakala niyang singaw lang mula sa tambucho. Pero hindi umaandar ang kotse. Ilang segundo pa, may kumislap na maliit na apoy sa ilalim. Nanlaki ang mata ni Tela. "Sir!" sigaw niya. "Lumayo kayo sa sasakyan!" Hindi agad naintindihan ni Severino, ngunit tumakdo na si Tela papunta sa kanya. Nagtaga ang mga tao. Si Clarice ay napasigaw nang makita ang apoy. "Sir Sev, the car!" Biglang may malakas na putok. Hindi pa iyon ang buong pagsabog, ngunit sapat para magtilian ang mga tao at magsitakbugan. Tumilapon si Severino sa gilid ng sasakyan nang tamaan siya ng piraso ng metal sa balikat at tagiliran. Bumagsak siya sa semento, nahilo at halos mawalan ng malay. "Takbo!" sigaw ng Kagawad Tormes, ngunit siya mismo ang unang tumakbo palayo. Habang ang lahat ay umatras, si Tela naman ang sumugod. Narinig niya si Aling Purita na sumisigaw ng pangalan niya, pero hindi na siya huminto. Ang tanging nakita niya ay ang lalaking nakahandusay malapit sa sasakyan na anumang oras ay maaaring tuluyang sumabog. "Sir, gumising kayo!" sigaw ni Tela habang hinahawakan ang braso ni Severino. Mabigat ang katawan nito at ramdam niyang nanginginig ang lupa sa init ng apoy. Umuubo si Severino, may dugo sa gilid ng labi. "Lumayo ka," mahinang sabi nito. "Puputok." "Kung iiwan ko kayo, mamamatay kayo," sagot ni Tela. Halos umiiyak na sa takot pero patuloy na humihila. Gamit ang buong lakas, hinila niya si Severino palayo sa sasakyan. Sumabit ang laylayan ng blusa niya sa basag na metal, kaya pinunit niya ito ng walang pag-aalinlangan. Ilang hakbang pa lang ang layo nila nang sumabog ang likurang bahagi ng sasakyan. Malakas ang dagundong. Napatumba si Tela sa ibabaw ni Severino habang lumilipad ang mga bubog at usok sa paligid. "Tela!" sigaw ni Doc Ken na agad tumakbo papunta sa kanila dala ang medical kit mula sa van ng munisipyo. "Doc, dito!" sigaw ni Tela. Nanginginig habang tinatakpan ng sugat ni Severino gamit ang pinunit na tela mula sa kanyang palda. "Buhay pa siya! May tama siya sa tagiliran!" Lumuhod si Doc Ken at mabilis na sinuri si Severino. "Pressure sa sugat. Huwag mong bibitawan." "Hindi ko bibitawan." Dumating si Clarice, umiiyak at nanginginig. "Sir Sev, sir, please, stay with us." Mahinang imulat ni Severino ang mata. Saglit niyang nakita si Tela. Ang mukha nitong puno ng abo at luha, pero matatag pa rin. May sinabi siya, halos hindi marinig. "Amalia." Natigilan si Tela. "Ano po?" Ngulit nawalan muli ng malay si Severino. Dumating ang ambulansya makalipas ang ilang minuto. Habang isinasakay si Severino, nanatili si Tela sa gilid. Puno ng usok ang damit, may maliit na sugat sa braso, at halos hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Pinilit siya ni Doc Ken na umupo. "Tela, nasugatan ka rin." "Ayos lang ako." "Hindi ka ayos," marining nasabi ni Doc Ken. "Tignan niyo muna siya, Doc. Mas malala siya." Napabuntong hininga si Doc Ken. Kilala niya si Tela. Kahit duguan na, iba pa rin ang uunahin nito. Habang nililinis ng mga pulis ang lugar, napansin ni Tela ang isang leather wallet na nakahulog malapit sa basag na salamin. Malamang kay Severino iyon.
Pinulot niya ito upang ibigay kay Clarice, pero dahil basa ng dugo ang gilid, dumilas ito sa kamay niya at bumukas sa semento. Doon niya nakita ang isang lumang larawan. Parang biglang tumigil ang ingay sa paligid. Ang nasa larawan ay isang batang lalaki, mga 6 na taong gulang, nakasuot ng mapuslaw na bestidang may burda, hawak ang sirang manika. Pamilyar ang fakas, pamilyar ang mata, pamilyar ang ngiti. Si Tela iyon. Si Tela noong bata pa siya. Nanlamig ang buong katawan niya. Dahan-dahan niyang kinuha ang larawan sa wallet. Binaligtad niya iyon at nakita ang sulat kamay sa likod. Anak ni Amalia, hanapin mo siya kung hindi na ako makabalik. Tela, tawag ni Clarice, lumalapit. Nakita mo ba ang wallet ni Sir Sev? Hindi agad makasagot si Tela. Nakatitig lamang siya sa larawan na parang hawak niya ang isang piraso ng buhay na matagal nang nawala. Bakit? Nanginginig ang boses niya. Bakit nasa kanya ang litrato ko? Napatingin si Clarice sa larawan at nagbago rin ang mukha nito. Alam niyang matagal nang itinatago ni Sir Sev ang larawang iyon, pero hindi niya alam kung sino ang batang babae roon. Bago pa sila makapag-usap, lumapit ang isang pulis at si Kagawad Tormes na kanina lamang ay unang tumakbo palayo, ngulit ngayon ay mukhang naghahanap ng masisisi. Ikaw ang huling lumapit sa sasakyan bago sumabog, di ba? Tanong ng Kagawad Tormes kay Tela. Napalingon si Tela, hawak pa rin ang larawan. Ano pong ibig niyong sabihin? Baka may alam ka sa nangyari. Sumingit si Dr. Ken. Kagawad, siya ang nagligtas kay Mr. Aranja. Hindi natin alam yan, sagot ni Tormes. Minsan, ang salarin nagpapanggap na bayani. Narinig iyon ng ilang tao. Nagsimula ang bulungan. Si Rowena na nakatayo sa gilid na palunok. Alam niyang hindi kaya ni Tela ang ganoong kasamaan, pero natakot siyang magsalita. Hindi ko ginawa iyon, sabi ni Tela, mahina ngunit malinaw. Ngunit sa likod ng mga tao, may isang lalaking tahimik na umalis, nakasuot ng cap, bit-bit ang susi ng motorsiklo. Walang nakapansin sa kanya maliban kay Mang Otek, na bahagyang kumunot ang noo ngunit hindi pa sigurado sa nakita. Dinala si Severino sa ospital. Si Tela, kahit pinipigilan ng takot at gulo, ay sumama rin kasama ni Clarice at Dr. Ken. Dala niya ang wallet at ang larawang hindi niya kayang bitawan. Sa biyahe, paulit-ulit sa isip niya ang tanong, paano napunta sa isang milyonaryo ang litrato niya? Bakit pangalan ng kanyang ina ang nakasulat sa likod? At bakit nang malapit mawalan ng malay si Severino, ang ibinulong nito ay pangalan ni Amalia? Sa ospital, mabilis na dinala si Severino sa emergency room. Naiwan si Tela sa hallway, nakaupo sa malamig na upuang bakal, may tuyong dugo sa kamay at abo sa pisngi. Si Clarice ay pabalik-balik habang kausap si Attorney Inigo sa telepono. Tela, mahinang sabi ni Dr. Ken habang nilalagyan ng bindahe ang sugat niya sa braso. May kailangan kang sabihin sa akin? Ipinakita ni Tela ang larawan. Natigilan ng doktor. Ikaw ito? Tumanggo siya. Oo, pero hindi ko alam kung bakit nasa wallet niya. Hindi agad nagsalita si Dr. Ken. Sa halip, tumingin siya sa pinto ng emergency room. Makalipas ang ilang oras, lumabas ang doktor ng ospital at sinabing ligtas na sa panganib si Severino, ngulit kailangan pa rin ng pahinga. Pinayagan lamang silang makita siya saglit ng magising ito. Dahan-dahang pumasok sina Clarice, Attorney Inigo, Dr. Ken at Tela. Maputla si Severino, may bendahe sa balikat at tagiliran, ngunit mulat ang mga mata niya. Una niyang hinanap ang wallet. Wallet ko, paos niyang sabi. Lumapit si Tela at iniabot iyon. Nanginginig ang kamay niya. Nalaglag ko sa pinangyarihan, bumukas po, nakita ko ang larawan. Nanigas si Severino. Tumingin siya kay Tela pagkatapos sa wallet. Alam niyang dumating na ang sandaling matagal niyang iniiwasan at hinahanap ng sabay. Maristela. Maristela Vintanar.
Napaatras ng bahagya si Tela. Paano niyo po alam ang buong pangalan ko? Huminga ng malalim si Severino, halatang hindi nahihirapan. Ang larawang yan, ibinigay sa akin dahil sa ina mo. Kilala niyo po si Mama? May kirot na dumaan sa mukha ni Severino. Oo, si Amalia. Matagal ko siyang hinanap at matagal ko ring hinanap ang batang nasa larawan. Parang may humawak sa lalamunan ni Tela. Ako? Tumanggo siya, ngunit bago pa niya maituloy ang paliwanag, bigla siyang napahawak sa dibdib. Tumunog ang monitor sa tabi ng kama. Agad na pumasok ang nurse. "Please step outside," sabi nito. "Kailangan niyang magpahinga." "Sandali lang," pakiusap ni Tela halos maiyak. "Ano ang ibig sabihin nito? Bakit niyo ako hinahanap?" Mulit hindi na nakasagot si Severino. Napapikit siya sa sakit habang inaayos ng mga nurse ang kanyang dextrose at oxygen. Inalalay ni Dr. Ken si Tela sa labas ng kwarto. Sa hallway, tuluyan nang bumagsak ang mga luhang pinipigilan niya. Buong buhay niyang akala ang kanyang ina ay nawala lang ng walang paliwanag. Buong buhay niyang tinanggap na may mga tanong na hindi na masasagot. Pero ngayon, sa gitna ng usok, dugo, pagsabog at takot, biglang lumitaw ang isang larawan mula sa wallet ng isang lalaking muntik niyang mamamatayan sa binigse. At sa likod ng larawang iyon, nakasulat ang pangalang matagal nang bumabagabag sa puso niya. Amalia. Sa labas ng ospital, nagsisimula ng kumalat ang balita. May nagsasabing bayani si Tela. May nagsasabing dapat siyang imbestigahan. May nagsasabing sinadya ang pagsabog. At sa isang pribadong opisina sa kabilang dulo ng bayan, nakatanggap si Octavio Rellosa ng tawag kay Kagawad Tormes. Buhay si Aranja at nakita ng babae ang wallet. Habang katahimikan ang sumunod. Pagkatapos, malamig na sumagot si Octavio. Kung ganon, siguraduhin mong hindi siya paniniwalaan ng kahit sino. Bago tayo magpatuloy sa susunod na bahagi ng ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanunood ngayon. Minsan, akala natin ang pinakamalaking sugat ay ang nangyayari sa kasalukuyan, pero hindi natin alam mas malalim pala ang sugat na matagal nang itinago ng nakaraan. At kapag nagsimula ng bumikas ang mga sikreto, hindi lang katotohanan ang lalabas, pati ang sakit, galit, pagsisisi at pag-asang akala natin ay patay na. Pagkalipas ng gabing iyon sa ospital, hindi na halos nakatulog si Maristela Tela. Vintanar. Kahit nakauwi na siya sa maliit nilang bahay sa likod ng lumang bodega, parang dala pa rin niya ang amoy ng usok mula sa sumabog na sasakyan, ang tunog ng sigawan sa labas ng munisipyo, at ang naninginig na boses ni Severino Aranja nang banggitin nito ang pangalan ng kanyang ina. Amalia. Paulit-ulit iyong umikot sa isip niya habang nakaupo siya sa gilid ng papag. Hawak ang lumang litrato mula sa wallet ni Severino. Hindi niya inuwi ang wallet. Ibinalik niya iyon kay Clarice bago umalis ng ospital, pero pinayagan siyang hawakan muna ang larawan dahil hindi law iyon kayang ipaliwanag ni Clarice. Ang sabi lamang nito, "Matagal na yang dala iyan, pero hindi ko alam na ikaw pala ang nasa larawan." Sa harap ni Tela, nakahiga si Dado Vintanar, ngunit hindi rin tulog ang matanda. Kanina pa niya napapangsin ang anak na hindi mapakali. Mula nung umuwi si Tela, hindi na ito halos nagsasalita. Nakaupo lang, nakatingin sa litrato, at minsan ay pinupunasan ng luhang hindi niya namamalayang tumutulo. "Anak," mahinang tawag ni Dado. Napalingon si Tela. "Tay, gising pa po kayo?" "Paano ako matutulog kung alam kong may mabigat kang dala?" Sandaling hindi sumagot si Tela. Tumingin siya sa larawan, pagkatapos ay lumapit sa ama. Umupo siya sa sahig gaya noong bata pa siya kapag hinihintay niyang suklayan sina Dado bago pumasok sa eskwela. "Tay," simula niya, hirap na hirap ilabas ang mga salita. "Kilala po ba talaga ni Severino Aranja si Mama?" Nanigas ang mukha ni Dado. Hindi iyon ang gulat ng taong walang alam. Iyon ang gulat ng taong matagal nang umaasang hindi na darating ng tanong.
Saan mo narinig yan? Sa kanya po mismo, bago siya mawalan ulit ng malay. Sinabi niya kilala niya si Mama at matagal niyang hinanap ang batang nasa larawan. Ipinakita ni Tela ang litrato. Hindi ito kinuha ni Dado pero matagal niya itong tinitigan. Unti-unting nanginginig ang kanyang mga daliri sa ibabaw ng kumot. Matagal ko nang alam na darating ang araw na ito, bulong niya. Parang may malamig na kamay na humawak sa dibdib ni Tela. Ano pong ibig niyong sabihin? Pumikit si Dado. Ilang taon niyang itinago ang katotohanan hindi dahil gusto niyang magsinungaling, kundi dahil natakot siyang kapag sinabi niya ang lahat, baka mawala ang anak na siya mismo ang bumuhay, nag-aruga at minahal. Hindi ko alam kung saan magsisimula, sabi niya. Sa totoo po tay, sagot ni Tela. Dun po tayo magsimula. Matagal na katahimikan ng namagitan sa kanilang dalawa. Sa labas maririnig ang mahinang patak ng ulan sa yero. Parang mismong gabi ay nakikinig din. Noong bata pa ako, kargador ako sa lumang terminal. Doon ko unang nakita ang nanay mo. Hindi pa siya mukhang pagod noon. Maayos siyang manamit, maganda, tahimik, pero kapag nagsalita, may tapang. Nagtrabaho siya noon sa isang maliit na trucking office sa Maynila. Ang may-ari noon, batang negosyante pa lang, si Severino Aranja. Napahawak si Tela sa gilid ng papag. May relasyon po sila. Hindi agad sumagot si Dado, ngulit sapat na ang pag-iwas niyang tingin. Minahal niya ang nanay mo, sabi niya sa wakas. At sa tingin ko, minahal din siya ni Amalia. Pero hindi simple ang buhay nila. May pamilya si Severino na tutul. May mga kasosyo siyang takot mawalan ng kontrol sa negosyo. Isa sa mga taong iyon, si Octavio Relosa. Napaangat ang tingin ni Tela. Si Octavio? Yung gustong kumuha ng palengke? Tumanggo si Dado. Noon pa man mapanganib na siya. Hindi siya basta negosyante. Marunong siyang gumamit ng tao, papel, pera at takot. Pero paano kayo napunta sa buhay ni Mama? Huminga ng malalim si Dado. Isang gabi, nakita ko si Amalia sa terminal. Buntis siya, umiiyak. May dala siyang maliit na bag. Wala siyang mapuntahan. Sinabi niyang kailangan niyang magtago dahil may mga taong naghahanap sa kanya. Hindi ko tinanong lahat. Hindi dahil wala akong pakialam, kundi dahil takot na takot siya. Dinala ko siya sa tiyahin ko sa San Isidro. Doon siya nanatili hanggang ipinanganak ka. Naramdaman ni Tela na parang unti-unting gumuguho ang sahig sa ilalim niya. Buong buhay niyang tinawag na ama si Dado, buong buhay niyang inakalang siya ang dugong ng galing dito. Ngulit ang naririnig niya ngayon ay ibang kwento, isang kwentong masakit, masalimuot, at hindi niya hiningi, pero kailangan niyang malaman. So, hindi niyo po ako anak? Pumatak ang luha ni Dado bago pa siya makasagot. Hindi sa dugo, naninginig niyang sabi. Pero sa bawat gabi na binantayan kita kapag nilalagnat ka, sa bawat araw na binuhat kita papunta sa palengke, sa bawat gutom na tiis ko para may makain ka. Anak kita, Tela. Anak kita sa lahat ng paraan na kaya kong ibigay. Hindi napigilan ni Tela ang pag-iyak. Ngunit hindi siya umatras. Hindi niya itinulak ang matanda. Lumapit siya at miyakap si Dado ng mahigpit. Kayo pa rin po ang tatay ko, sabi niya habang umiiyak. Walang magbabago doon. Napahagulgol si Dado, tahimik pero malalim. Parang ilang taong bigat ang sabay-sabay na bumigay sa kanyang dibdib. Kinabukasan, kahit na mamaga ang mata at mabigat ang katawan, nagpunta si Tela sa palengke. Ngunit hindi gaya ng dati, ang mga tingin ng tao ay hati. May mga lumapit at nagpasalamat dahil iniligtas niya si Severino. May ilan namang lumayo, dala ng tsismis na mabilis nang kumalat sa bayan. Narinig mo ba? Bulong ng isang tindera sa kabila. Baka konektado raw siya sa pagsabog. Ano ka ba? Siya nga ang nagligtas. Bakit nasa kanya raw ang litrato sa wallet ng milyonaryo? Baka may pakanya, malay natin.
Narinig ni Tela ang mga bulong, pero pinilit niyang ayusin ang gulay sa mesa. Hindi na bago sa kanya ang husga, pero iba ang bigat kapag buong pagkatao mo ang kinu-question. Lumapit si Aling Purita dala ng isang plato ng mainit na sinangag at itlog. "Kumain ka." "Hindi po ako gutom." "Hindi ko tinatanong kung gutom ka. Inuutusan kita." Napangiti ng bahagya si Tela, ngunit agad ding nawala ang ngiti. "Aling Purita, naniniwala po ba kayo na wala akong kinalaman sa nangyari?" Napatigil si Aling Purita. Inilapag niya ang plato at hinawakan ng kamay ni Tela. "Anak, nakita ko kung paano ka tumakbo sa apoy. Walang taong may masamang balak ang susugod sa kamatayan para iligtas ang taong gusto niyang saktan." Sa di kalayuan, tahimik na nakikinig si Rowena. Hindi siya lumalapit, pero hindi rin siya nakikiayon sa mga naninira. Simula noong pagsabog, hindi na siya matahimik. Alam niyang maraming beses niyang sinira si Tela dahil sa inggit, pero ang makitang halos mamatay ito para sa isang taong halos hindi naman nito kilala ay nagdulot sa kanya ng hiya. Dumating si Dr. Ken sa pwesto ni Tela, bit-bit ang maliit na bag. "May balita ako," sabi niya. "Ano po, Doc?" "Stable na si Mr. Aranja, pero bawal pa siyang ma-stress. May bantay na rin ang pulis sa ospital." "Tinatanong ba ako?" Sandaling natahimik si Dr. Ken. "Oo." Hindi alam ni Tela kung matutuwa siya o matatakot. Bago pa sila makapag-usap ng matagal, dumating si Kagawad Tormes kasama ang 2 tauhan. May dala silang papel at pulang tape. "Ano na naman po yan?" tanong ni Aling Purita. "Inspection order. Maraming violations ang hanay na ito. Marumi, barado ang kanal, kulang sa permit. Kailangang isara ang ilang pwesto habang iniimbestigahan." Nagkagulo ang mga tindera. "Pero kami ang naglilinis dito. Kayo ang hindi nag-aayos ng drainage kahit binabayaran namin kayo. Paano kami kakain kung isasara nyo?" Lumapit si Tela. "Kagawad, bakit ngayon lang ito lumabas? Matapos ang consultation, matapos ang pagsabog?" Ngumiti ng malamig si Tormes. "Nagkataon lang. At ikaw, Maristela, mas mabuti sigurong manahimik ka muna ngayon. Marami ka pang kailangang ipaliwanag sa pulis." "Hindi niya kailangang manahimik," biglang sabi ni Rowena mula sa likod. Nagulat ang lahat, pati si Tela. Lumapit si Rowena, halatang kinakabahan, pero pinilit tumindig. "Lahat kami may parehong kondisyon ng pwesto. Bakit ang unang pipiliin yung isara ay yung hanay na sumuporta sa consultation?" Masama ang tingin ni Tormes. "Rowena, huwag kang makialam. Matagal akong hindi nakialam, kaya siguro lumakas ang loob nyo. Hindi iyon sapat para mapigilan ng closure order, pero sapat iyon para malaman ni Tela na may nagbabago. Hindi man sila pakamagkaibigan ni Rowena, sa unang pagkakataon, hindi na ito nasa kabilang panig." Hapon nang dumating sina Clarice Montero at Attorney Inigo Marcial sa palengke. Kasama nila ang 2 security staff, hindi para manakot, kundi para masiguradong maligtas silang makakausap ni Tela. "Miss Bintanar," maingat na sabi ni Clarice, "gusto kayong makita ni Sir Sive, pero kung ayaw nyo pa, may intindihan niya." Tumingin si Tela sa ama niyang si Dado, na sinundo ni Mang Otek at dinala sa palengke gamit ang tricycle para hindi siya mag-isa sa bahay. Tahimik na tumundo si Dado. "Kailangan mong marinig ang paliwanag niya. Hindi para palitan ng buhay mo, kundi para maintindihan mo kung bakit ganun ang nangyari.
Kaya kinagabihan, pumunta si Tela sa ospital kasama si Dr. Ken. Sa kwarto ni Severino, hindi na kasing putla ang milyonaryo, pero halata pa rin ang panghihina. Nang makita si Tela, may kakaibang lungkot sa mga mata niya. "Maristela," mahinang sabi niya. "Tela na lang po, hindi ako sanay sa buong pangalan ko." Tumundok si Severino. "Tela." Ilang segundo silang nagtitigan. Pareho silang may dalang tanong. Pareho silang natatakot sa sagot. "Kilalang kilala niyo po ba ang nanay ko?" Tanong ni Tela. Pumikit si Severino, tila humihingi ng lakas. Minahal ko siya. Hindi gumalaw si Tela. Kahit inaasahan na niya yun mula sa sinabi ni Dado, iba pa rin ang marinig mismo mula sa taong nasa harap niya. Alam niya po bang ipinagbubuntis niya ako? Hindi. Mabilis ngunit masakit na sagot ni Severino. Kung alam ko, hahanapin ko kayo lumun pa. I swear, hindi ko siya tatalikuran. Madali pong sabihin ngayon. Tinanggap ni Severino ang bigat ng sinabi niya. Tama ka. Wala akong karapatang humingi agad ng paniniwala. Bakit po nasa inyo ang litrato ko? May dating nurse na nag-alaga kay Amalia bago siya mawala sa Maynila. Ilang taon matapos siyang pumanaw, hinanap niya ako at ibinigay ang sulat at larawan. Ang sabi niya, iniwan iyon ng nanay mo kung sakaling hindi na makabalik sa iyo. Simula noon, hinanap kita. Pero hindi niyo ako nakita. May mga tumulong para hindi kita makita. Maling address, peking report, mga taong binayaran para sabihing wala ng batang Vintanar sa San Isidro. Matagal kong pinaghihinalaan si Octavio Relosa, pero wala akong matibay na ebidensya. Nanikipang bibdib ni Tela. At ngayon, bigla na lang kayong papasok sa buhay ko dahil nakita niyo na ako? Hindi ko alam kung may karapatan pa ako. Aminado ni Severino. Pero gusto kong tumulong. Sa iyo. Sa tatay mong nagpalaki sa iyo. Sa palengke. Umiling si Tela. Hindi ko kailangan ng awa. Hindi awa ang ibinibigay ko. Ano, kabayaran? Matalim niyang tanong. Kabayaran sa mga taon na wala kayo. Sa mga gabing hinanap ko ang nanay ko. Sa mga araw na pinagtawanan kami dahil mahirap kami. Tahibik si Severino. May luha sa gilid ng mga mata niya, pero hindi niya pinahid. Hindi ko kayang bayaran ng nawala, sabi niya. Pero kaya kong magsimula sa tama kung papayagan mo. Hindi agad sumagot si Tela. Sa loob niya, naglalaban ang galit at awa, takot at pagnanais na malaman pa ang katotohanan. Hindi siya handang tawagin itong ama. Hindi siya handang tanggapin ang buhay na biglang iniaalok. Pero alam niyang may mas malaking laban pa kaysa sa personal niyang sugat. Kung gusto niyo talagang tumulong, huwag niyo akong ilayo sa palengke. Tulungan niyo kaming ipaglaban iyon at tulungan niyo akong linisin ang pangalan ko. Tumanggo si Severino. Gagawin ko. Sumingit si Attorney Inigo na kanina pa tahimik. May legal team na kaming gumagalaw, pero kailangan din nating makuha ang tiwala ng mga tao. May nagpapakalat ng maling kwento tungkol sa iyo. Si Octavio. Most likely, pero kailangan ng ebidensya. Pag-uwi ni Tela ng gabing iyon, hindi gumaan ang lahat, pero nagkaroon ng direksyon. Kinabukasan, nagsimula siyang maghalongkat sa lumang baul ni Dado. Doon niya nakita ang mga sulat ni Amalia. Ilang piraso ng papel na may kupas na tinta, may petsa, may mga pamungusap na hindi kumpleto biho dahil kinain na ng panahon. Natatakot ako, Dado. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa anak ko. Kung hindi ako makabalik, sabihin mo sa kanya na hindi ko siya iniwan dahil ayaw ko sa kanya. May lalaking dapat makaalam ng katotohanan, pero hinaharangan nila ako. Habang binabasa iyon ni Tela,
Unti-unting nagiging mas malinaw ang larawan ng kanyang ina. Hindi pala ito basta umalis. Hindi pala ito simpleng nangako at hindi bumalik. Lumaban din pala ito. Natakot, natago, at sinubukang protektahan siya. Sa mga sumunod na linggo, hindi naging madali ang buhay ni Tela. Isinarapan samantala ang ilang pwesto sa palengke, kaya bumaba ang kita nila. Patuloy ang bulong-bulungan tungkol sa pagsabog. May ilang suki na umiwas, may ilan naman na mas dumami dahil naniwala sa kanya. Si Dado ay lalong nanghihina dahil sa stress, ngunit pilit pa ring ngumingiti tuwing nakikita ang anak. Isang hapon, dumating si Clarice dala isang sobre kay Severino. Akala ni Tela, pera iyon, kaya agad siyang umiling. Kung pera yan, hindi o tatanggapin. Hindi pera, sabi ni Clarice. Scholarship offer, business management at food supply training, weekend classes lang, para matulungan mo ang palengke mo, hindi para iwanan ito. Binuksan ni Tela ang sobre. Matagal niyang tinitigan ang papel. Sa unang tingin, parang imposibleng bagay iyon para sa kanya. Siya, isang tindera ng gulay, papasok sa training na kadalasan ay para sa mayayamang negosyante at managers. Lumapit si Aling Purita at binasa rin ang nilalaman. Kunin mo na anak. Paanong pwesto? Andito kami. Paano si tatay? Ako ang magdadala ng pagkain sa kanya. Paano kung sabihin ng iba na binibili ako ni Severino? Sumagot si Rowena mula sa kabilang pwesto. Hayaan mo sila. Kahit ano man ang gawin mo, may masasabi sila. Mas mabuti nang may masasabi sila habang umaangat ka. Napatingin si Tela kay Rowena at sa unang pagkakataon, pareho silang gumiti nang walang bahid ng inggit o pagtatanggol. Kinagabihan, ipinakita ni Tela kay Dado ang scholarship letter. Tahimik itong umiyak. Tay, bakit po kayo umiiyak? Kasi noon, pangarap ng nanay mo na makapag-aral ka ng maayos. Akala ko hindi ko na matutupad. Hinawakan ni Tela ang kamay niya. Tay, natupad niyo po. Hindi man sa paraang inisip ninyo, pero dahil sa inyo, umabot ako rito. Tinanggap ni Tela ang scholarship sa isang kondisyon. Hindi siya aalis sa palengke at lahat ng matututunan niya ay gagamitin niya para sa mga tindera, kargador at batang lumaki sa pagitan ng sako ng gulay at kahon ng isda. Sa unang araw ng klase, suot niya pa rin ang simpleng blusa at lumang sapatos. May ilang tumingin sa kanya mula ulo hanggang paa, ngunit hindi siya yumungko. Sa bag niya, dala niya ang notebook, lumang ballpen at litrato ni Amalia. Habang nakaupo siya sa likod ng silid, naalala niya ang pagsabog, ang wallet, ang lihim, ang sakit at ang mga taong sinusubukang patahimikin siya. Ngulit sa halip na matakot, mas lalo siyang tumatag dahil sa unang pagkakataon, hindi na lang siya tindera na lumalaban para makaraos sa maghapon. Siya ay anak ni Amalia, anak ni Bado sa pagmamahal, at marahil anak din ni Severino sa dugong matagal itinago ng kasinungalingan. At ngayon, alam na niya na ang kanyang buhay ay hindi nagsimula sa kahirapan, kundi sa isang katotohanang pilit ibinaon. Sisiguraduhin niyang hindi na muling maililibing ang pangalan ng kanyang ina, ang dignidad ng kanyang ama, at ang kinabukasan ng palengke na bumuhay sa kanya. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga-saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Baka sa oras na ito ay pagod ka rin, pero sana habang nakikinig ka, maalala mong may mga laban sa buhay na hindi natatapos sa isang araw. May mga pangarap na kailangang paghirapan sa loob ng buwan, taon, at minsan buong buhay. At kagaya ni Tela, minsan kailangan mo munang matutong tumayo para sa sarili mo bago mo mailigtas ang mga taong umaasa sa iyo. Lumipas ang 2 taon mula nang unang pumasok si Maristela Tela Bintanar sa training program na ibinigay sa kanya sa tulong ni Severino Arandia. 2 taon na hindi naging madali dahil hindi naman tumigil ang buhay para lang pagbigyan ang pangarap niya.
Tuwing madaling araw, 3:00 pa rin siyang bumabangon para mag-ayos ng gulay sa pwesto. Tuwing tanghali, nagbabantay pa rin siya sa palengke, nakikipagtawaran sa suki, nagbibilang ng sukli at nag-aasikaso sa mga reklamo ng mga tindera. Tuwing Sabado at Linggo naman, pumapasok siya sa klase upang matuto ng accounting, cooperative management, food safety, supplier negotiation at simpleng paraan ng pagpapalago ng maliit na negosyo. Hindi siya naging mayabang, hindi rin siya biglang nagmukhang ibang tao. Ang dati niyang simpleng bestida ay napalitan lang ng mas maayos na blouse kapag may meeting. Ang luma niyang notebook ay naging makapal na folder na puno ng plano, resibo, listahan ng utang at proposal para sa pagpapaayos ng palengke. Pero ang kamay niya ay kamay pa rin ng tindera, sanay humawak ng lupa, kahon ng gulay at basang sako. Isang umaga, habang abala siya sa paglalagay ng bagong presyo sa mga paninda, lumapit si Aling Purita, dala ang isang tasang kape. "Oh, manager, biro nito. Baka nakakalimutan mo nang magkape dahil sa dami ng papeles mo," napangiti si Tela. "Aling Purita, huwag niyo po akong tawaging manager. Tindera pa rin ako. Tindera na marunong mag-audit," singit ni Mang Otik habang inaayos ang gulong ng kariton. "Delikado ka na ngayon sa mga mandaraya. Dati puso lang ang panlaban mo. Ngayon may calculator ka na," natatawa ang ilang tindera. Pati si Rowena Maliksi, na ngayon ay hindi na kasing talim magsalita gaya noon, ay napangiti habang inaayos ang listahan ng koleksyon ng samahan. "Hoy, Tela," tawag si Rowena. "May kulang pa ring resibo ang supplier ng sibuyas. Sabi ko sa'yo, hindi ako papayag na may piso tayong hindi mapaliwanag." Tumingin si Tela kay Aling Purita. "Nakikita niyo po, mas istrikta pa siya sa akin. Dapat lang, ako ang treasurer ng samahan ng malinis na pamilihan. Kapag may nawawalang piso, baka ako ang mapagbintangan. Ayoko nang bumalik sa dating Rowena na puro inggit ang laman ng ulo." Sandaling natahimik si Tela. Hindi niya madalas pag-usapan ang nakaraan ni Rowena, ang mga paninirang nagawa nito, ang mga bulong na minsang halos sumira sa pangalan niya. Ngunit sa loob ng 2 taon, nakita rin niya kung paano bumawi ang babae. Si Rowena ang unang naglista ng kita ng bawat pwesto. Siya rin ang unang nagvoluntaryo na magbantay kapag may inspeksyon at kapag may bagong chismis laban kay Tela, siya pa ang unang humaharap. "Salamat, Rowena." Mahina ngunit taos-pusong sabi ni Tela. Umirap si Rowena pero halatang napahiya. "Huwag mo akong paiyakin sa tabi ng mangga. Mahal ang luha ko." Sa paglipas ng panahon, unti-unting nabuo ang samahan sa palengke. Hindi ito perpekto. May mga nag-aaway pa rin sa pwesto, may mga nagrereklamo sa koleksyon, may mga tindera na nahihirapang sumunod sa bagong sistema ng resibo at paglilinis. Ngunit iba na ang direksyon nila. Hindi na sila basta takot na takot kapag may opisyal na dumarating. May records na sila, may minutes of meeting, may listahan ng miyembro, may sariling boses. Sa gitna ng pagbabagong iyon, patuloy namang sinusubukan ni Severino na makapasok sa buhay ni Tela, hindi bilang mayamang tagapagligtas, kundi bilang ama na matagal nang nawala. Ngunit hindi iyon madali. May mga araw na dumadalaw si Severino sa palengke na may dalang prutas para kay Dado, pero hindi niya alam kung paano magsisimula ng usapan kay Tela. May mga araw naman na niyayaya niya ang dalaga na kumain sa labas, ngunit pinipili ni Tela na dalhin siya sa karinderya ni Aling Purita. "Dito na lang po tayo kumain," sabi ni Tela isang tanghali, habang nakaupo sila sa maliit na mesa sa gilid ng karinderya. "Mas masarap ang tilola ni Aling Purita kaysa sa mamahaling restaurant. Hindi ako aangal, pero baka iniisip ng mga tao dito, hindi ako marunong kumain gamit ang kamay. Marunong po ba kayo?" Sandaling natigilan si Severino. Napangiti si Tela at iyon ang isa sa mga bihirang pagkakataon na gumaan ang loob nito. Sa kabilang mesa, tahimik na nakaupo si Dado, umiinom ng salabat. Sa una, may hiya at sakit sa pagitan nilang tatlo. Hindi maikakaila na si Dado ang ama na nagpalaki kay Tela, ngulit si Severino ang dugong matagal nang ipinagkait sa kanya. Kung ibang tao yon, baka nag-aagawan sila ng lugar sa puso ng dalaga. Ngulit si Dado, sa kabila ng takot,
ay hindi naging marumad. Isang gabi, matapos ang simpleng hapunan, kinausap si Dado si Severino sa labas ng bahay. "Severino," sabi niya sa may nakahawak sa tungkod, "hindi ko alam kung dapat ba kitang sisihin o kaawaan, pero alam ko, mahal ni Amalia ang anak natin." Napatingin si Severino sa kanya sa salitang, "anak natin." "Dado, hindi ko gustong agawin siya sa'yo. Hindi mo siya maaagaw, hindi dahil ayaw niya sa'yo, kundi dahil ang pagmamahal sa anak, hindi nauubos kapag nadagdagan ang nagmamahal sa kanya." Napayuko si Severino. "Salamat sa pag-aalaga sa kanya. Hindi ako nag-alaga para pasalamatan mo. Inalagaan ko siya dahil mahal ko siya. Kung gusto mong bumawi, huwag mong bilhin ang loob niya. Samahan mo siyang lumaban sa tama." Mula noon, mas naging maingat si Severino. Hindi na siya basta nagbibigay ng pera. Sa halip, tinutulungan niya ang kooperatiba na makakuha ng legal advice, training, at koneksyon sa maayos na suppliers. Kapag may kailangang bayaran, idinadaan niya sa opisyal na grant. May dokumento, may pirma, at may paliwanag sa buong samahan. Ayaw niyang ramdaman ni Tela na binibili niya ang tiwala ng tao. Ngulit habang lumalakas ang kooperatiba, lalong nagiging desperado si Octavio Relosa. Sa loob ng kanyang malamig at malawak na opisina, nakatayo siya sa harap ng malaking mapa ng San Isidro. Nakabilog ang lupa ng palengke gamit ang pulang marker. Sa kanyang mesa, nakalatag ang mga dokumentong peke, lumang kontrata, at litrato ni Tela at Severino habang nag-uusap sa palengke. "Hindi dapat umabot sa ganito," malamig niyang sinabi kay Kagawad Tormes na pawis habang nakatayo sa harap niya. "Sir, lumalakas ang loob ng tindera. May abogado na sila. May records na rin. Mahirap na silang takutin." Tumingin si Octavio sa kanya. "Mahirap pero hindi imposible. Anong gagawin natin? Kung hindi natin sila kayang takutin bilang mga tindera, sisiraan natin ang leader nila." Kinabukasan, kumalat sa bayan ang bagong paninira. May lumabas na pahayag mula sa kampo ni Octavio na sinasabing ginagamit lamang daw ni Severino si Tela upang pagtakpan ang kasalanan ng Arandia Logistics sa lumang lupa ng palengke. May peking dokumento ring ipinakita na tila nagsasabing iligal ang samahan ng malinis na pamilihan at nangongolekta raw ng pera walang permito. Sa radyo ng palengke, narinig mismo ni Tela ang balita. Isang grupo namang ng mga tindera sa San Isidro ang iniimbestigahan dahil sa posibleng iligal na pangongolekta ng pera. Napatigil ang mga tao. Isa-isang napatingin sa kanya ang mga tindera. May ilan na agad na alala. "Totoo ba yan, Tela?" tanong ng isang matandang tindera ng isda. "Baka makulong kayo." "Hindi tayo nangongolekta ng iligal," sagot ni Rowena agad inilabas ang folder. "Lahat ng kontribusyon may resibo. Lahat ng gastos nakalista." "Pero bakit nasa radyo? Baka totoo kung ibinalita." Dito naramdaman ni Tela ang bigat ng pagiging leader. Madaling maging matapang kapag sariling pangalan mo lang ang sinisira. Mas mahirap kapag takot ng ibang tao ang kailangan mong hawakan nang hindi ka rin bumibigay. Tumayo siya sa gitna ng palengke. Hawak ang megaphone na dati ginagamit lang kapag may nawawalang bata. "Mga kasama," sabi ni Tela, nanginginig sa una pero unti-unting tumatatag. "Alam kong natatakot kayo. Ako rin natatakot. Pero hindi ibig sabihin na kapag malakas ang boses ng naninira, sila na ang tama. May dokumento tayo, may resibo tayo, may pangalan tayo. Hindi natin kailangang magtago dahil wala tayong ninakaw." "Paano kung ipakulong tayo?" sigaw ng isang kargador. "Kung may kaso, haharapin natin ng malinis, pero hindi tayo pipirma sa kasinungalingan para lang tumahimik sila." Lumapit si Aling Purita sa tabi niya. "Nandito ako." Sumunod si Mang Otek. "Ako rin. Matagal na akong pilay pero hindi ako uurong." Tumayo rin si Rowena. "Ako ang treasurer. Ako ang unang haharap kung kailangan." Isa-isang tumayo ang iba pang tindera. Hindi lahat ay matapang agad. May nanginginig, may umiiyak,
may nagdududa pa rin. Ngulit sa araw na yon, hindi na nag-iisa si Tela. Habang nangyayari iyon, abala naman sina Attorney Inigo at Clarice sa paghahanap ng matibay na ebidensya. Binuksan nila ang lumang archive ng Arandia Logistics pati records ng dating trucking office kung saan nagtrabaho si Amalia. Ilang kahon ng lumang papeles ang kilalkal nila, mga resibo, logbook, kontrata, employee records at sulat na halos madurog na sa kalumaan. Isang gabi, tinawagan ni Clarice si Tela. "May nakita kami," sabi niya, halatang kinakabahan. "Kailangan mong pumunta sa opisina bukas." Kinabukasan, kasama ni Tela sina Severino, Dado at Dr. Ken sa conference room ng Arandia Logistics. Nandoon sina Clarice at Attorney Inigo, pati si Mang Otek na hiniling nilang sumama dahil may naaalala ito tungkol sa lumang trucking office. Inilabas ni Clarice ang lumang logbook. Ito ang dispatch record noong taon na nawala si Amalia. Naninginig ang kamay ni Severino habang binubuklat iyon. Sa isang pahina, may nakasulat na pangalan ng driver, ruta at special instruction. Sa gilid, may pirma ng supervisor noon, Octavio Reliosa. "May entry dito," sabi ni Attorney Inigo. Isang sasakyan ang ipinadala sa San Isidro noong linggong sinasabing nawawala si Amalia. Ang nakalagay na instruction, "Secure the woman. Retrieve documents." Nanlamig si Tela. "Documents?" tanong niya. Tumanggo si Clarice. "May mga sulat si Amalia para kay Sir Sev. Mukhang may kumuha o nagtago." Tumikhim si Mang Otek. "May naaalala ako." Lahat sila napatingin sa matanda. "Noon, mekaniko ako ng maliit na tracking office na yun. May gabing pinabuksan sa akin ng isang sasakyan. Sabi nila iaayos ko raw ang brake line dahil may biyahe kinabukasan. Pero nakita ko, hindi sira. May taong may ginawa roon. Hindi ko naiintindihan noon pero natakot ako. Kinopya ko ang plate number at pangalan ng nagpaayos sa maliit kong notebook." "Mang Otek," mahinang sabi ni Tela. "Nasa inyo pa po iyon." Tumanggo ang matanda. "Akala ko walang kwenta, pero itinago ko. Kasi noong sumunod na linggo, bigla na lang nawala si Amalia." Dinala ni Mang Otek ang notebook kinahapunan. Nandoon nakasulat ang pangalan ng isang tauhan ni Octavio, si Brando Talek, ang lalaking may cap na nakita rin niya noong araw ng pagsabog sa munisipyo. "Siya rin," sabi ng matanda, halos namumutla. "Siya ang nakita kong umaalis sa parking lot noong sumabog ang sasakyan ni Severino." Doon nagsimulang magdugtong ang piraso ng katotohanan. Ang pagkawala ni Amalia, ang mga sulat na hindi nakarating kay Severino, ang maling impormasyon na nagpaligaw sa paghahanap kay Tela, at ang pagsabog na muntik kumitil sa buhay ni Severino. Ngulit hindi sapat ang hinala. Kailangan nilang ihanda ang lahat para sa huling pagdinig at formal na kaso. Sa mga sumunod na linggo, halos hindi na nagpahinga si Tela. Sa umaga, nagtitinda siya. Sa hapon, inaayos ang records ng kooperatiba. Sa gabi, kasama niya sina Attorney Inigo, Clarice, Dr. Ken, Rowena at Mang Otek sa pagtipon ng ebidensya. Si Dr. Ken ang naghanap ng lumang medical records ni Amalia mula sa ospital kung saan ito huling na-confine. Si Clarice ang nag-recover ng email archives na nagpapakitang sinadya ni Octavio na itago ang komunikasyon. Si Rowena naman, sa kabila ng hiya, nagpahaya na sinsang may nagbayad sa kanya na si Kagawad Tormes upang siraan si Tela. "Sigurado ka?" tanong ni Tela kay Rowena isang gabi. "Kapag sinabi mo yan, madadamay ka." Napayuko si Rowena. "Dapat lang. Matagal akong naging duwag. Matagal akong naging inggit sa'yo dahil kahit mahirap ka, mahal ka ng tao. Akala ko kapag nasira ka, aangat ako. Pero hindi pala ganoon. Kapag hinila mong pababa ang mabuting tao, ikaw ang unang nalulubog." Hindi na nagsalita si Tela.
Hinawakan niya ang kamay ni Rowena. Sapat na iyon. Dumating ang gabi bago ang huling pagdinig. Tahimik ang maliit na bahay ni Tela. Nasa labas sila, si Dado sa lumang upuan, si Severino sa tabi niya, at si Tela sa gitna. Hawak ang lumang larawan niya noong bata pa. Bukas, sabi ni Severino, maaring masaktan ka sa maririnig mo. Sanay na po ako, sagot ni Tela. Hindi mo kailangan masanayan ng sakit. Mahina namang sabi ni Dado. Dapat dumating ang araw na puro pahinga naman ang matutunan mo. Napangiti si Tela pero may luha sa mata. Kapag tapos na po ito, Tay. Kapag malinaw na ang pangalan ni Mama. Kapag ligtas na ang palengke. Tumingin siya sa dalawang lalaking magkaibang papel sa buhay niya. Ang isang nagbigay ng dugo. Ang isang nagbigay ng buong pagkatao para palakihin siya. Hindi perpekto ang pamilya nila. Maraming taon ang nawala. Maraming kasinungalingan ang sumira. Pero sa gabing iyon, kahit takot sila, magkakasama silang haharap sa bukas. Sa labas, tahimik ang palengke. Sarado ang mga pwesto, nakatali ang mga tolda at patay ang mga ilaw. Ngulit para kay Tela, parang naririnig pa rin niya ang boses ng mga tindera, ang tawanan ng mga bata, ang sigaw ng suki at ang yabag ng mga taong hindi sumuko. Kinabukasan, hindi lang siya haharap bilang dalagang tindera. Haharap siya bilang anak ni Amalia, bilang anak ni Dado, bilang babaeng hinanap ni Severino sa loob ng maraming taon at bilang boses ng palengke na hindi napapayagan na burahin ng tahimik. Bago tayo tumungo sa huling bahagi ng ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa bawat kwento, may tumarating na sandali na kailangan ng harapin ang lahat, ang sakit, ang kasinungalingan, ang takot at ang mga taong matagal nang nanakit. At sa pagtatapos ng laban ni Tela, hindi lang isang pamilya ang maghahanap ng hustisya, kundi isang buong palengke na matagal nang gustong burahin ng mga taong makapangyarihan. Kinabukasan, maagang gumising si Maristela Tela Vintanar. Hindi siya ginising ng alarm, hindi rin ng busina ng mga jeep sa labas. Ginising siya ng bigat sa dibdib, ang bigat ng araw na matagal nilang pinaghandaan. Sa maliit nilang bahay sa likod ng bodega, tahimik ang lahat. Si Dado ay nakaupo na sa gilid ng papag, suot ang pinakamaayos na polo. Hawak ang tungkod na matagal nang kasama sa bawat hakbang niya. Sa mesa, nakalatag ang lumang litrato ni Amalia, ang kupas na larawan ni Tela noong bata pa, at ang folder na naglalaman ng mga dokumentong maaring magpabagsak kay Octavio Relosa. Tay, mahinang sabi ni Tela habang inaayos ang buhok. Sigurado po ba kayong sasama kayo? Mahaba ang pagdinig, baka mapagod kayo. Ngumiti si Dado kahit halata ang panghihina. Anak, noong bata ka, binuhat kita kahit pilay ang katawan ko. Ngayong pangalan ng nanay mo ang ipagtatanggal natin, uupo lang ako rito. Napahanto si Tela. Lumapit siya at inayos ang kwelyo ng polo ng ama. Kinakabahan po ako, aminado niya. Ang taong hindi kinakabahan, minsan hindi naiintindihan ang halaga ng laban. Pero tandaan mo, hindi ka na mag-isa. Sa labas ng bahay, naghihinti na si Severino Arandia. Hindi gaya dati na may itim na sasakyan na napapalibutan ng security. Simple ang dating niya ngayon. May suot siyang puting polo, hawak ang ilang dokumento, at sa kanyang mukha ay mababakas pa rin ang parehong takot at determinasyon. Nang makita niya si Tela, sandali siyang natigilan. Hindi niya nakita ang bata sa lumang larawan. Nakita niya ang babaeng lumaki nang wala siya, pero tumindig ng mas matapang kesa sa inaasahan niya. Handa ka na? Tanong ni Severino. Hindi po, sagot ni Tela, pero pupunta pa rin ako. Tumanggi siya. Ganon din ang pakiramdam ko. Pasama rin nilang dumating sina Dr. Kenjiro Lim, Clarice Montero, Attorney Inigo Marcial, Mang Otek Aling Purita, at marami pang tindera at kargador mula sa palengke. Hindi na sila gaya ng dati na hiwa-hiwalay at madaling takutin. Mayon, may bitbit silang dokumento, resibo, larawan, at higit sa lahat, lakas ng loob. Pagdating nila sa munisipyo, puno na ang bulwagan. Naroon ang mga opisyal, ilang mamamahayag, pulis, mga abogado, at residenteng nais malaman ang katotohanan. Sa harap, nakaupo si Octavio Relosa. Maayos ang suot, kalmado ang muka at tila ba sigurado pa rin kaya niyang paikutin ang lahat. Katabi niya si Kagawad Tormes na kahit nakangiti ay hindi maitago ang kaba sa paulit-ulit na pagpupunas ng pawis sa noo. Nang pumasok si Tela, naramdaman niya ang daan-daang matang nakatutok sa kanya. May dating hukom na itinalagang mamuno sa pagdinig, si Judge Emerita Laksamana, isang matandang babaeng kilala sa bayan sa pagiging istrikto at hindi nabibili. Simulan natin. Sabi ni Judge Laksamana, ang layunin ng pagdinig na ito ay linawin ang mga aligasyon tungkol sa lupa ng palengke, ang operasyon ng samahan ng malinis na pamilihan at ang mga ebidensyang may kaugnayan sa insidente ng pagsabog sa munisipyo. Unang tumayo ang abogado ni Octavio. Mahaba ang sinabi nito tungkol sa pag-unlad, modernisasyon at kaayusan.
Ipinakita nila ang mga dokumentong nagsasabing may karapatan daw si Octavio sa bahagi ng lupa ng palengke. Sinabi rin nilang ang kooperatiba ni Tela ay ginagamit lamang upang guluhin ang proyekto at manipulahin ang damdamin ng mga mahihirap. Tahimik na nakinig si Tela. Noong unang panahon, baka nanginginig na siya sa takot. Pero ngayon, hawak niya ang folder sa kanyang kandungan at alam niyang bawat kasinungalingan ay may katapat na ebidensya. Nang pagkakataon na ng panig nila, tumayo si Attorney Inigo. "Your Honor," simula niya. Ang mga dokumentong ipinakita ng kampo ni Mr. Reliosa ay hindi lamang kaduda-duda. Ang ilan sa mga ito ay peke at mayroon kaming records upang patunayan iyon. Isa-isang inilatag ni Inigo ang mga papeles. Naandoon ang lumang titulo ng lupa, ang municipal records, ang resibo ng mga kontribusyon ng kooperatiba, at ang independent audit na nagpapatunay na walang ninakaw o ilegal na kinolekta ang samahan ng malinis na pamilihan. Si Rowena ang unang tinawag upang magsalita tungkol sa accounting ng samahan. Nanginginig ang kamay niya habang hawak ang mikropono. "Ako po si Rowena Maliksi," sabi niya. "Treasurer po ako ng samahan. Dati po, hindi ako mabuting tao kay Tela. Naniwala ako sa inggit po. At aaminin ko po, minsan akong kinausap ni Kagawad Tormes para siraan siya." Nagbulbulang ang mga tao. Napalingon si Kagawad Tormes, galit na galit. "Sinungaling ka?" Hinampas ni Judge Laksamana ang maliit na martilyo. "Order." Nagpatuloy si Rowena, may luha sa mata. "Binigyan po niya ako ng pera para ikalat na ginagamit ni Tela ang pagsabog para mapalapit kay Mr. Arandia. Tinanggap ko po noon dahil galit ako. Pero hindi ko na kayang dalhin. Wala pong ninakaw si Tela. Wala po siyang ginawang masama. Siya ang nagligtas sa lalaking muntik mamatay." Tahimik na tumingin si Tela kay Rowena. Sa loob ng maraming taon, hindi niya inakalang ang babaeng minsang nanira sa kanya ang magiging isa sa mga taong maglilinis ng pangalan niya. Sumunod na tumayo si Mang Otek. Bitbit niya ang lumang notebook na halos madurog na ang gilid. Sa kanyang testimonya, ikinwento niya ang mga nangyari noong panahon ni Amalia, ang lumang tracking office at ang gabing may ipinagawa sa kanyang sasakyan na may kahinahinalang instruction. Ipinakita niya ang plate number at pangalan ni Brandon Talek, ang parehong tauhang nakita niyang umaalis sa parking area noong sumabog ang sasakyan ni Severino. "Hindi ako abogado," sabi ni Mang Otek, paos ang boses. "Isa lang akong mekanikong matagal nang pinapakahimik ng takot. Pero kapag nanahimik pa ako ngayon, parang hinayaan ko nang mamatay ulit si Amalia sa kasinungalingan." Pagkatapos ni Mang Otek, ipinakita ni Clarice ang mga email archive ng lumang kumpanya. Doon lumabas ang komunikasyon ni Octavio sa ilang tauhang tungkol sa pagtatago ng sulat ni Amalia kay Severino. May mga linya roong malinaw na nagsasabing kailanang huwag makarating ang babae sa Arandia Estate at siguraduhing walang batang Vintanar ang matutunton. Nang marinig iyon ni Tela, hindi niya napigilang mapahawak sa dibdib. Kahit alam na niya ang bahagi ng katotohanan, iba pa rin ang marinig ang mismong ebidensya. Hindi pala simping malas ang nangyari sa kanyang pamilya. May mga taong sadyang humarang sa katotohanan. Tinawag si Dado. Mabagal siyang tumayo. Inalayayan siya ni Dr. Ken, pero nang makarating sa harap, siya mismo ang humawak sa mikropono. Nakita ni Tela ang panginginig ng ata, pero nakita rin niya ang lakas na matagal nitong itinago. "Ako po si Dado Vintanar," sabi niya. "Ako po ang nagpalaki sa Maristela. Hindi ko po siya kadugo, pero anak ko siya." Nagkaroon ng katahimikan sa buong bulwagan. "Natagpuan ko po noon si Amalia na buntis,
takot at walang mapuntahan. Hindi ko po alam ang buong kwento noon, pero alam kong may humahabol sa kanya. Inalagaan ko siya. Nang ipinanganak si Tela, sinabi ni Amalia na kailangan niyang ayusin ang ilang bagay para sa kinabukasan ng anak niya. Umalis siya, pero hindi na nakabalik. Nabasag ang boses ni Dado. Buong buhay kong inisip kung dapat ko bang sabihin kay Tela ang lahat. Natakot ako. Mali po ako sa pagtatago, pero hindi ako nagsinungaling dahil ayaw ko sa kanya. Nagsinungaling ako dahil akala kong mapoprotektahan ko siya sa sakit. Pero ngayon, ayoko nang mamatay na dala pa rin namin ang kasinungalingan na ginawa ng ibang tao. Tahimik na umiiyak si Tela habang nakatingin sa kanya. Sa puntong iyon, tumayo si Severino. Ikinwento niya ang tungkol kay Amalia, kung paano niya ito minahal, kung paano sila pinaghiwalay, at kung paano niya natanggap ang larawan ni Tela makalipas ang maraming taon. Inamin niyang may pagkakulang siya, hindi dahil sinasadya niyang iwan ang mag-ina, kundi dahil naniwala siya sa mga impormasyong ibinigay sa kanya ng mga taong pinagkatiwalaan niya. Hindi ko kayang ibalik ang mga taon, sabi ni Severino. Hindi ko kayang ibalik si Amalia. Pero kaya kong tumayo rito at sabihin na ang anak niya ay hindi manluloko, hindi kriminal at hindi ginagamit ang kahirapan para sa awa. Maristela Vintanar ang pinakamatapang na taong nakilala ko. Sa likuran, tahimik na napaluha si Aling Purita. Si Dr. Ken naman ay nakatingin kay Tela na may paggalang at pagmamahal na hindi kailangang isigaw. Huling ipinatawag ang lalaking si Brando Talek, ang dating tauhan ni Octavio. Dahil sa bigat ng ebidensya at sa kasong isinampalaban sa kanya, pumayag siyang maging testigo kapalit ng pag-aamin. Nakayuko siyang pumasok, bantay ng pulis. Ako ang naglagay ng device sa sasakyan ni Mr. Arandia. Utos yun ni Mr. Eliosa. Hindi dapat siya mamatay, sabi nila. Tatakutin lang. Pero lumala ang nangyari. Ako rin ang inutusang bantayan noon ng babae, si Amalia. Nagsigawan ang mga tao. Si Octavio ay biglang tumayo. Kasunungalingan, binayaran nila yan. Ngunit huli na ang lahat. Ang mukha niyang dating kalmado ay nabura na ng takot. Si Kagawad Tormes naman ay halos manginig habang papalapit ang dalawang pulis. Hindi naging parang pelikula na biglang natapos ang lahat sa isang sigaw. Ngunit sa araw na iyon, sapat ang ebidensya para maglabas ng rekomendasyon si Judge Laksamana, suspensyon kay Kagawad Tormes habang iniimbestigahan ang korupsyon, pagsasampa ng kaso laban kay Octavio Rillosa para sa falsification, pandaraya sa lupa, obstruction at kaugnayan sa tangkang pagpapatay kay Severino. Ang ilang ari-arian ni Octavio ay ipinailalim sa legal hold habang nagpapaturi ang kaso. Nang natakos ang pagdinig, hindi agad gumalaw si Tela. Parang hindi pa rin niya maunawaan na ang katotohanang matagal itinago ay narinig na ng buong bayan. Lumapit si Dado at hinawakan ng kamay niya. Sa kabilang panig, tahimik na lumapit si Severino. Anak, mahinang sabi ni Dado, tapos na ang pagtatago. Umiyak si Tela at yanakapan siya. Pagkatapos, tumingin siya kay Severino. Hindi pa rin perpekto ang lahat pagitan nila, pero may sugat na nagsisimula ng humilom. Salamat, sabi ni Tela. Umiling si Severino. Hindi. Ako ang dapat magpasalamat. Binigyan mo ko ng pagkakataong itama kahit kaunti ang mga nawala. Ilang linggo matapos ang pagdinig, nagsimula ang tunay na pagbabago sa palengke. Hindi ito giniba upang gawing mall na taning mayayaman lang ang makakapakinabang. Sa tulong ng legal settlement, grant mula sa kumpanya ni Severino at pamumuno mismo ng kooperatiba, inayos ang palengke bilang isang malinis, ligtas at makataong pamilihan. Hindi pinaalis ang mga tindera. Sa halip, binigyan sila ng maayos na pwesto, tamang kontrata at training sa negosyo. Nagkaroon ng bagong drainage, mas ligtas na electrical lines, cold storage para sa gulay at isda, maliit na klinik na pinamunuan ni Dr. Ken at daycare para sa mga anak ng mga tindera. Ang dating madilim na pasilyo ay nilagyan ng ilaw. Ang dating baradong kanal ay inayos. Ang dating lugar na tinatawag ng ibang marumi at sagbal siya pag-unlad ay naging halimbawa ng pag-unlad na hindi nagtataboy ng mahihirap.
Sa harap ng bagong pamilihan ay itinayong malaking karatala. Pamilihang Amalia Vintanar, tahanan ng malinis na hanap buhay at matapang na pag-asa. Nang nakita iyon ni Tela, napaiyak siya. Hawak niya ang lumang larawan ni Amalia at ang litrato niya noong bata pa. Hindi na iyon simbolo ng pagkawala, simbolo na iyon ng pagbabalik ng pangalan ng kanyang ina sa liwanag. 1 taon ang lumipas. Si Dado ay naoperahan sa tuhod sa tulong ng maayos na medical assistance na hindi itinuring na limos, kundi karapatan ng isang taong buong buhay na nagtrabaho. Nakakalakad na siya gamit ang tungkod at madalas siyang nakaupo sa harap ng palengke, pinapanood si Tela habang inaasikaso ang mga tao. Si Severino naman ay hindi na dumarating bilang makapangyarihang negosyante. Dumarating siya bilang lalaking natutong makinig. Minsan ay tahimik lang siyang umuupo sa karinderya ni Ahing Purita, kumakain ng tinola at nakikipagtalunan kay Mang Otek tungkol sa lumang makina. Umagang isa, habang inaayos ni Tela ang papeles sa opisina ng kooperatiba, pumasok si Severino dala ng isang maliit na kahon. "Ano po yan?" tanong ni Tela. "Mga sulat ni Amalia na narecover namin. Hindi lahat buo, pero baka gusto mong itago." Dahan-dahang kinuha ni Tela ang kahon. "Salamat, Pa Sev." Natigilan si Severino. Hindi malakas ang pagkakasabi ni Tela. Parang aksidente, pero hindi niya binawi. Napatingin siya sa lalaki at ngumiti ng mahina. Napuno ng luha ang mata ni Severino, ngulit hindi siya nagsalita. Sa halip, tumanggo lang siya. Dahil alam niyang ang tawag na iyon ay hindi regalo na pwedeng hingin. Ito ay tiwalang kailangang hintayin. Sa pinto, nakatingin si Dado. Ngumiti siya at pabirong nagsabi, "Ayan, 2 na kaming pagbabawalang kang magpuyat." Natawa si Tera habang pinupunasan ng luha. "Lalo tuloy akong hindi makakalusot." Lumipas pa ang 3 taon. Nagtapos si Tela sa business management. Hindi niya iniwan ang palengke. Sa halip, mas pinatatag niya ang kooperatiba. Si Nanding, Bibo at Lalay, ang mga batang dating niyang pinapakain ng nilagang kamote, ay nakapasok sa scholarship program ng pamilihan. Si Rowena ay naging isa sa pinakamaasahang leader ng samahan. Si Aling Purita ay may bagong karinderya na hindi na tumutulo ang bubong. Si Mang Otek ay may sariling maligit na repair corner para sa mga kariton at bisikleta. At si Dr. Ken, na matagal nang nasa tabi ni Tela, ay hindi na lamang doktor ng palengke. Siya ang naging katuwang niya sa tahimik na pangarap, sa mga gabing pagod siya, at sa mga umagang kailangan niyang maalalang pwede rin siyang alagaan. Isang hapon, matapos ang anibersaryo ng bagong pamilihan, tumayo si Tela sa gitna ng pasilyo, habang unti-unting nagsasara ang mga tindahan. Malinis ang sahig, maliwanag ang ilaw, may tawanan ng mga bata mula sa daycare, may amoy ng bagong lutong tinola mula sa karinderya ni Aling Purita. Sa kanyang kamay, hawak niya ang lumang larawan mula sa wallet ni Severino. Noon, ang larawang iyon ay palaisipan. Pagkatapos, naging sugat. Ngayon, isa na itong paalala. Paalala na ang isang batang minsang hinanap sa gitna ng kasinungalingan ay lumaking babae na natutong hanapin ang sarili niyang katotohanan. Paalala na ang pamilya ay hindi lang dugo, kundi sakripisyo, pag-aamin, pagpapatawad, at araw-araw na pagpili na manatili. Paalala na ang pag-unlad ay hindi dapat dumaan sa pagdurog sa mahihirap, kundi sa pag-angat sila kasama ng lahat. Tumabi sa kanya si Dado, si Severino at si Dr. Ken. Sa likuran nila, ang pangalan ni Amalia ay maliwanag na nakasulat sa harap ng palengke. "Ma," bulong ni Tela habang nakatingin sa karatula, "hindi na po kayo nakatago." At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi na siya tumingin sa nakaraan na puno ng tanong. Tumingin siya sa palengking buhay, sa pamilya na nabubu mula sa sugat, at sa kinabukasang hindi na kailangang takasan.
dahil ang kwento ni Maristela Vintanar ay hindi nagtapos sa pagsabog, sa pagkawala o sa lihim na litrato. Nagtapos ito sa katotohanang lumaya, sa pamilya na naghilom at sa isang palengke na naging tahanan ng bagong simula.